Hi guys, magandang gabi dyan. Pag-uusapan natin ngayon, yun nga, kung paano natin ibenta yung produkto natin. Actually, yung produkto ko guys, ito yung products natin. Kumbaga, paano natin ibenta yung ice candy. Meron tayong buko, tsaka meron tayong avocado. Ito yung kulay ng box ko. Meron tayong avocado flavor, at tsaka buko ice candy. So, 8 ang bintahan natin dyan guys. Tapos yung capital natin is wala lang sa mga 3 pesos. So, meron tayong tubo dyan na isa sa per ice candy na 5 pesos. So, susubukan natin guys na paano tayong kumita ng pera. Actually, matagal na ako nagbebenta ng ice candy. Sa katunayan nga, siguro magdadalawang taon na. Pero, ngayon ko lang naisip na what if kaya kung siseryosohin ko ang pagbebenta ng ice candy or pagninegosyo. Susubukan natin kung meron ba talagang improvement or kikita ba tayo ng malaki kapag sinisipagan natin yung negosyo na ice candy. Kasi ang alam ko lang may yumaman man sa ice candy. Kumbaga isang pamilya pa lang yung naalala ko na kumikita ng malaki sa ice candy. Pero ito, isusubukan natin kung sisipagan natin yung pagbenta ng ice candy, paano natin siya mapalaki, kung ano yung makukuha natin kapalit. Kapag sinipagan natin yung ice candy na negosyo, tapos maliit lang yung mga tubo, sabihin natin 5 sa akin kasi nga, ako mismo yung magbenta. Kumbaga, hindi na ako maghanap ng taong magbenta, pero may taga-benta din ako. So, 8 pesos yung benta nila. Kapag nakabenta sila ng isa, meron silang 3 pesos. So, 5 pesos na lang sa akin. So, yun sa 5 pesos, kunan pa yun ng kapital. Sabihin na lang natin yung capital is 3 pesos. So, 2 pesos na lang sa akin for ice candy. Kapag ako mismo yung nagbenta, ako yung mismong naglalako sa mga tao, ang benta ko is 8. Syempre, sa akin mapupunta yung buong 5 na tubo. Tapos 3 yung... So, nagigets yun. Kumbaga, kapag nakabenta ko ng 100 na piraso, meron akong 500 pesos na tubo. So, yun nga, susubukan natin kung anong magagawa kapag sinipagan natin yung negosyo natin. Kagaya ng mga ganito, ice candy. Hindi kasi siya pwede na mag-post lang tayo sa Facebook na dito mag-post lang tayo, maraming bibili. Hindi po siya ganoon. Kumbaga, kahit anong produkto na ipopost natin sa Facebook, mas maganda pa rin na tayo yung gagawa. Kumbaga, tayo yung literal na gagalaw, tayo yung literal na maghahanap ng mga tao na bibili sa products natin. Especially, yung produkto na binibenta natin is pagkain po siya. Kumbaga, sensitive po ito na pagkain kasi nga, ice candy siya. Tapos meron pati mga avocado. So, yan yung mga logo. Ang kasya kasi dito sa isang box is 60 pieces. So, ang dinadala ko sa sa kapag nilalako ko, yung dalawang box yung dinadala ko, meron yung mga 120 pesos. Kapag nakabenta tayo ng 100 pesos, meron akong tubo na 500 pesos. So, kanina, first day kong maglako, kumbaga, actually, meron naman ako mga tindahan na, anong tawag dito, kumbaga, iniiwanan ko yung mga box, kaya lang, meron din tayong mga paaralan na iniiwan ko yung mga candy doon, tapos kinukulikta ko na lang pagka, hapon. Since summer ngayon, kumbaga, bakasyon ng mga bata, kasi June ngayon, June 2024, bakasyon ng mga bata. So, wala tayong ice candy sa canteen. So, sabi ko, malaking mawala yung sales natin, malaki yung negative sa sales ko. Kasi nga, wala yung mga estudyante. So, ang ginagawa ko, isasarili ko tong ice candy na ako mismo yung maglalako. Pero yung mga ice candy natin sa mga karinderya, na mga maliliit na tindahan na labas sa mga eskwelahan, nagpapatuloy yun. Pero mas malaki pa rin kita kapag sa mga parang. So, since wala yung paralan ngayon, tayo yung gagawa mismo ng ng paraan kung paano natin maparami yung quantity na maibenta natin yung ice candy. So, sana nakasubaybay ka sa YouTube ko, channel ko. Sana mag-subscribe ka kasi nga, uh, actually, ang magdadalawang taon na ako mang negosyo nito, kumbaga, walang improvement. Kumbaga,
Ang sa akin lang, okay lang, magbenta ko nito, sa isang araw, 3 beses makakain kami, okay na yun. Pero susubukan natin since magdadalawang taon na ako magnegosyo. So naisipan ko, what if kaya sisipagan ko, siseryosuhin ko, tapos sana isa kayo sa maka-witness kung meron ba talagang kumita. Kung meron ba talagang kumita or kumita tayo ng malaki. Kung ano yung mga gagawin natin mga estilo, mga technique para lumaki yung sales natin sa SKND. So, ito SKND kasi is kailangan talaga natin i-sales stock, no? So, sana nakasubaybay ka, naka-subscribe ka sa akin para at least sa mga upload ko na video, mapupunta sa iyo, automatic na manotify na makikita mo. So, sana mag-subscribe ka dahil nga uh, kumbaga ipapakita natin kung meron ba talagang improvement kapag siniseryoso natin isang negosyo or kapag sinisipagan natin. So, ito yung day 1 ng ano natin, ng paano kumita ng extra income or siseryoso natin. Sana meron tayong resulta pagdating ng 3 buwan kung paano kikita ng malaki sa SKMD.